sinapalang kaso ang dalawang arestadong suspect sa brutal na pagpatay sa isang lalaki sa harap ng isang ospital sa Maynila nitong bagong taon. Ang isa sa kanila ay kinanta yung kasamahan na siyang nagpaputok daw ng sumpak. Bagay na itinanggi naman ito. Nakatutok si Emil Sumangil. Hinahanap pa rin ng Manila Police District o MPD ang mga nakatakas na suspect sa rambol sa harapan ng Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan napatay ang 18 anyos na si Fernando Mendoza Jr. Pero kumpiyansa ang Homicide Division na madali nilang natunto na kinaroroonan ng mga kasamahan ni na Robert Palacio at ang itinuturong na matok na sumpak na si Jacinto Dante. Sa investigasyon ng MPD, nagiinuman umano ang grupo ng mga suspect di kalayuan sa crime scene nang tawagin ng mga ito para rumesbak at pagtulungang gulpihin ang biktima. Minsan kasi pagka may mga ganyang okasyon, katulad ng bagong taon, ang alak, minsan pagka nasobrahan na inom mo, thousands of brain cell ang naapektuhan eh. Okay. Kaya apektado rin yung mga decision making natin. Mabilis tayong magdesisyon na later magiging blunder. Sinampakan na ng reklamong murder sina Palacio at Jacinto sa piskalya. Nirelease naman ng MPD sa Danilo Romualdez kagabi, makaraang mapatunayang wala itong kinalaman sa krimen. Sinuyod na rin daw ng Homicide Division ang ilang area sa Santa Cruz, Maynila para dakpin ang iba pang lalaking nakuna ng video na kasamang gumulpi sa biktima. Pero ayon sa pulisya, hindi na raw ito makita. Pati ang sumpak na ginamit sa pagpatay sa biktima, hindi pa nakukuha ng pulisya. Pero nasa kustodiya na raw nila ang kalibre 22 na paltik na nakumpiska mula sa baywang ni Dante nang ito'y madakip. Nagsagawa din ng background check ang Homicide Division sa tulong ng MPD Criminal Records and Investigation Division. At dito lumitaw na sina Palacio at Dante may dati ng mga kaso. Lumalabas na itong si Jacinto Dante merong previous case na TEP at saka yung Republic Act 4136. Yung violation of traffic rules and regulation. Ito namang isang suspect, si Roberto Palacio, na involved to sa hacking incident na naga ito noong November 21, 2011. Pero kahit nadiskubre na ng pulisya na si Dante ay may outstanding warrant of arrest dahil sa pagnanakaw at si Palacio sabit rin sa kaso ng frustrated murder, todo tanggi pa rin ang mga ito. Alam ko talaga ako kasalanan, sir. Pero alam mo yung nangyari ng gabi na yun? Hindi po, sir. Kasi yung umaga po nun, nag-iinuman lang po kami nun. Sino ang bumarel? Sa inyong dalawa, sino ang bumarel? Sir. Ikaw, Bert, sino ba ang bumarel? Ano, sir? Ha? Ano, comment na lang, sir. Ha? Sino ang bumarel? Sino yung nakuna ng video? Ano, comment na lang, sir. They opted to remain silent and complete denial sila in spite the fact na meron ng video na nakita sila ron, still denial sila sa partisipasyon dun sa pagpatay dun sa tao. Samantala, balot pa rin ang kalungkutan at pangungulila ang ina ng biktima. Sa ikatlong araw ng burol, sinariwa ni Marites ang kabutihan ni Fernando Jr. na pangsyam sa 10 magkakapatid. Bukas ng hapon, nakatakdang ilibing si Mendoza sa Manila North Green Park habang inaantay ang iba pang kamag-anak mula probinsya. Buhay ang anak ko ang inano nila, kailangan buhay din ang kapalit. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Pera mga alahas at gold bar na aabot daw sa 30 milyong piso. Yan daw ang natangay ng mga magnanakaw mula mismo sa bahay ng isang negosyante sa Albay. Si GMA News Trigger Mike Ausian, naka-Alerto 24. Isang malungkot na bagong taon ang sumalubong sa pamilya ng isang negosyante matapos na ngayon ng hindi pa nakikilalang suspect ang safety vault sa kanilang mansyon sa Ginubatan, Albay. Nadiskubre lamang ng biktima na nawawala ang kanilang tinatagong yaman nang tumambad sa kanilang wasak at sirang pintuan sa master's bedroom. Galing umano sa mahabang bakasyon ng pamilya nitong Pasko. Base sa blotter ng biktima, natangay ang cash, gold coins at mga lahas na abot sa 30 milyong piso ang halaga. Ayun sa deklarasyon nila na 30 milyon ang laman ng gold. Assorted jewelries daw, tapos may mga golden coins.
Pero ang kulang namin sasabi namin sa kanila, i-itemize nila para ma-determine natin yung tunay talagang halaga. Tumangging humarap sa kamera at magbigay ng pahayag ang biktima. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Isa sa mga anggulong tinitingnan nila, inside job dahil di raw sinira ng magnanakang front door ng bahay ng negosyante. Mula rito sa Ginubatan Albay, Michael B. Haushan, GMA News. Mismong mga dating kasamahan sa militar ni retired Major General Jovito Palparan ang umaasang lalantad na siya at haharapin ang kanyang kaso. Kaugnay yan sa umunoy pagdukot sa 2 estudyante ng UP. Pero aminado ang AFP na wala silang operasyon para tugisin si Palparan. Nakatutok si June Veneracion. Sa mata ng mga militante, isa siya sa pinakakilabot na opisyal noon ng AFP. Si dating Major General Jovito Palparan, binansagang berdugo ng kanyang mga kalaban. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Matinding dagok ang inabot niya na maglabas ng warrant of arrest ang Malolos RTC laban sa kanya. Kaugnay sa umano'y pagdukot sa 2 estudyante ng UP noong 2006. Ang dating tagatugis, siya na ngayong tinutugis. Kahit sa kanyang mga dating kasamahan sa AFP, wala raw maaasahan si Palparan. He's now a fugitive, so he can be arrested anytime. Even an ordinary citizen can arrest him. Bilang dating Army Commander, kilala ni Defense Secretary Voltaire Gaspin si Palparan bilang masipag at mabait na opisyal. Pero ibang usapan na raw ngayong meron na siyang kaso. Para hindi lumala itong problema, mas magaling kung si General Palparan ay lumabas upang harapin itong mga kasong tinatapon sa kanya. Aminado ang AFP, wala silang isinasagawang manhunt operation laban kay dating General Jovito Palparan. Ang bagay na ito ay pinapaubayan na raw nila sa PNP. Sabi naman ng PNP, bagamat patuloy ang kanilang paghahanap, wala pa silang maibalitang magandang resulta sa ngayon. Ang National Bureau of Investigation, wala ring masabing positibo sa kanilang paghahanap kay Palparan. No, we will let the will of justice move, no? If he surrenders to us, then fine. We will turn him over to the proper authority. Maging abogado ni Palparan, hirap daw makausap ang kliyente. Pero sinisiguro daw nila na nasa bansa pa ang dating general. Hiling lang daw nila. Kung maaari, ma-custody siya ng dati niyang tahanan. Either sa Philippine Army o sa Camp General Aguinaldo. Dahil ang kanyang security na sa panganib. Nauna na nag-alok ng ₱250,000 pabuya ang DILG at PNP para sa anumang impormasyon para sa ikadadakip ni Palparan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nagiging close daw ang Pocac star na si Sara Labati sa leading men niyang sina TJ Trinidad at JC Choseco. Paano naman kaya ang nalilink sa kanyang twin star na si Derek Monasterio? Ang chikatid ni Lars Santiago. Napalitan na ng saya ang nerbiyos ni Sara Labati sa pagiging bida niya sa afternoon soap na Kokak. Nag-alala siya noong una na baka hindi siya tangkilikin ng mga manonood. Pero ngayon, bukod sa mataas na ratings, magaganda rin ang natatanggap nilang feedback. Lagi tuloy natatanong si Sara tungkol sa 2 leading men niyang sina TJ Trinidad at JC Choseco. Si TJ is very quiet, pero sobrang bait niya po. Ang gusto ko kay TJ, hindi niya pinapabayaan yung partner niya. Si JC naman, tawa ng tawa. Kahit corny yung joke ko, tatawa siya. So, mas nakakakwentuhan ko si JC. Pero kung mas nagiging close man si Sara kay JC, tila nagpapahiwatig din umano ng pagporma ang isa pa niyang co-star na si Ervic Vijandre. Hindi naman itinatanggi ni Sara na nakakasama niya pareho sina JC at Ervic sa paglabas. Pare-pareho kasi kami ng hilig and I think dahil magkaka-age kami halos, yung parang nagkakasundo talaga kami and pagka on call yung mga ibang artists ako and ayun, lalabas kami, kakain. Dahil ba dito, kaya nababawasan daw ang communication sa pagitan ni Sara at isa pang nalilink sa kanya na si Derek Monasterio. Siguro kaya hindi kami nakakapag-usap lang dahil sa job namin na sobrang busy sa schedule and ayun, mahirap communicate pagka sobrang busy ng schedule. Hindi naman daw nagbago ang pagtingin ni Sara kay Derek bilang kaibigan.
Excited na nga raw siyang makasama ang twin actor sa concert nila sa Pebrero sa Switzerland. Yung concert, I think Feb 12 or 14 or 13, basta within that week ng Valentine. So, magkakasama kami siguro, malamang sa Valentine. Siguro po. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya, cover photo ni Charisse para sa isang fashion magazine. Pinag-uusapan, niretoke nga ba ang litrato niya? Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, exclusive. Lalaki unti-unting nalalason dahil sa mercury na itinurok niya sa kanya sarili. Ilang bahay at sasakyan sa California nasunog. Sa Ilocos Sur, lalaking nakagat ng aso, patay. Mga residenteng naaalarma, nagpabakuna na agad kontra rabies. At cover photo ng Pinay singing sensation na si Charisse. Niretoke nga ba? Tutukan natin yan dito sa 24 Oras.